observe na rin sila na talagang malaki ng pagbabago kay Diwata, di ba? He has to understand na dahil sa mga vloggers at saka dahil sa mga customers, kaya nga siya naging successful. Dahil kung ang binibigyan na lang niya ngayon ng importansya at oras, yung mga taong nagbibigay sa kanya ng kung ano-ano, libo-libo o kay milyon or whatever, katulad ni Rosmar, hindi na tama, di ba? Masasabi mo kay Pisti ka, daming sinasabi. Isa lang masasabi ko sa kanya. Sinasabi kasi nila, pag wala daw regalo, hindi daw ako nagpapapicture, which is hindi po yan totoo. Hindi po ako nanghihingi. Kung pwede nga lang hindi tanggapin yung mga binibigay dito, hindi ko tatanggapin, pero kabastusan naman yan. So para ma-prove ko lang sa inyo na hindi po ako nanghihingi sa inyo ng regalo kung sino man po yung pumunta dito. Ang pakiusap ko lang po sana, kung pwede, pag busy naman ako, bigyan naman ako pagkakataon na mapagtrabaho para maayos din yung negosyo ko. Ngayon, bigyan naman ako pagkakataon para mapagtrabaho. At saka hindi ko kayo inuobliga dito na pumunta na para magbigay sa akin ng regalo, di ba? Kung pwede nga lang hindi natanggapin yung ibang nagre-regalo, nakakahiya. Hindi po naman kasi yung pagkatao ko po ever since, kahit po hirap na po ako sa buhay ko noon, sa ilalim pa ako ng tulay, mas pinili ko pang mga lakal ako maghanap buhay-buhay yung sarili ko kaysa manghingi. Kaya sana pwede ba, huwag nyo sa aking ipamukha na pag wala kang regalo, hindi ka makapagpa-picture, hindi ka entertainin yan. Lumalaki na daw ang ulo. Oo, lumalaki ang ulo. Yung mga vlogger daw na may mga dala in-entertain ko, alam nyo po kung bakit to sila in-entertain? Nakasit po yung schedule nila sa akin. Nakasit po yung schedule nila. So maliwanag na sa inyo, diba? Ibig sabihin, mga nakarang araw pa, nagpa-schedule na yan sila sa akin, kaya in-entertain ko sila ng ayos, diba? Kaya wag nyong ikumpara doon sa ibang, biglaan na lang pumunta na nagpapa-priority pa kumpara doon sa trabaho ko. Naintindihan ko kung saan pa kayong lugar nang galing, medyo may kaluhan para pumunta lang sa akin. Na-appreciate ko yan para matikman yung Paris ko at makapagpa-picture tayo for souvenirs. So ngayon, ang gusto ko lang din maintindihan nyo, na sana, pag busy ako, kasi nagbibigay naman tayo ng time para sa magpa-picture, bigyan naman ako ng kahit konting pagkakataon lang para maayos, ma-check ko kung ano yung kulang, makita ko, mamonitor ko yung mga tao, kung nangungupit ba, makita ko yung mga taong naka-duty dito, kung nandun pa ba sa mga pisto, ma-check ko yung pagluluto, kung tama ba, anong ginagawa ng mga nagluluto ko, yung mga tiga-slicer ko, lahat yan, minumonitor ko, ano pa ba yung mga kulang ng mga kailangan dito na dapat kong orderin, di ba? So lahat yan, ako ang utak. So bilang isang may-ari, hindi lang katawan ko yung pagod, pati minsan yung utak ko. Kaya minsan nakasimangot ako. Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo ngayon, kung hindi nyo pa rin kayang intindihin yon, ay wala na pa akong pakialam. Kasi sabi ko po sa inyo, may priority po sa akin, mas priority po sa akin yung negosyo ko. Pero nagbibigay naman po tayo ng time para sa interview, sa mga vlogging, may time po para sa nagpapapicture. Pero sana naman po, pag marami akong ginagawa at busy ako, intindihin nyo naman siya. Sabi ko, wait lang kasi minsan gumagano na ako. Kasi nagalo-halo na yung isip ko, yung utak ko, yung katawan ko, anong unahin ko. Kaya minsan, dagdag pa yung picture interview na nagpapa-priority. Gumagano ako, wait lang saglit na may ginagawa ako. Ganun na yung ugali ko, which is yun naman ang normal ko Ngayon kung anong isipin nyo dyan, wala na pa akong pakialam. Basta ulitin ko, priority po sa akin yung negosyo ko. Nagsasabing, marumi, okay lang. Nagsasabing dugyot ako, okay lang yun, wala namang problema. Sabi ko nga sa inyo, tapos nagsasabing attitude na ako, nag-iba ng ugali dahil sa pera. Kayo yan wala na akong pakialam doon. Basta sabi ko sa inyo, kung basher ko kayo, wala akong pakialam kasi wala naman kayong ambag sa buhay ko. Kahit minsan, ako pa rin mag-aangat sa sarili ko. Bakit dati, nung nasa ilalim ako ng tulay, diba? Hindi ka naman sa akin naging concern. So, ako pa rin naman ang nag-aangat sa sarili ko, ako pa naman gumawa ng paraan para magkaroon ako ng negosyo. Kaya, kung sino ka man, kung ano man ang intention mo sa buhay ko, wala akong pakialam sa'yo. Diba? Basta ako sinasabi ko lang, wag mo na akong gawa ng istorya, wag mo na akong i-content. Kung gusto mo, kung galit ka sa akin, di ba? Mag-scroll ka. Kung ayaw mo sa akin, huwag kang pumunta. Ganun lang naman yun kasimple. Kasi hindi naman tayo namimilit. Tama ba ako, my love? Yes, my love.